Yahoo! Hello, hello, hello mga masters! And of course, mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung saan man kayong lapalap ng ating daigdig, hayaan niyo muna kami ni G, the green girly cutie patuti iguana, na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening at good night na po sa mga ready ng matulog. At welcome po sa another episode natin dito po sa G and Daddy Health and Lifestyle Tips. Ngayon, patuloy po tayo sa ating lecture about Tai Chong, isa sa mga pinaka-effective na acupressure point or reflexology point. At dinidiscuss po natin yung mga health problems na pwedeng itong matulungan. At before we continue, hingin ko muna ang inyong thumbs up. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe dito po sa ating channel, Master Worm. Halip po kayo at ipagpatuloy natin ang ating topic about foot reflexology points. Ayun po, at itong presentation na to ay pinipare ko talaga kasi meron tayong visual aids. So syempre, ang pinakaunang point na ating diniscuss is ang ating Tai Chong or Liver 3. So nakikita nyo rin po yan sa right side na meron pong dot na pula dyan. That's the LIV or Liver 3. Yan po ang kanyang exact location at yan po ang ating isi-stimulate para ma-perform natin ang tinatawag nating Chinese acupressure or reflexology. Yung pinakauna mong gawin is, syempre, i-locate mo talaga ang proper na point, proper location po ng tinatawag nating Tai Chong or ang ating Liver 3. Kasi maraming points po dyan at pag iba po yung ma-stimulate mo, iba yung kanyang benefits na bibigay kasi iba naman yung point na yan. So, pinakauna po dyan is apply firm, steady pressure with your thumb for 15 to 30 seconds. So, nakikita niyo naman po sa picture na yan sa right side, di ba? Number 2, release niyo po. After 15 to 30 seconds or after 30 seconds, i-release niyo. And then, i-repeat mo siya for 1 to 3 minutes on each foot. So, 1 to 3 minutes mo siyang gawin. Okay? So, siyempre, gawin mo siya siguro mga 3 times a day. Sa hapon naman, or before ka matulog, or sa kalagitnaan ng araw. Pwede mo gawin yan. Okay, so, meron kayong mararamdaman. A deep aching sensation is normal and indicates the movement of qi. Pag meron po kayong sensation na naramdaman, ibig sabihin ay may gumagalaw po na energy dyan, or qi. Use circular motion. So, hindi lang po press, ha. Pag-press mo ng konti, halimbawa, mag-circular or counterclockwise ka. Pag-release mo, pagbalik mo, clockwise naman po, parang rotation po, para at least gumalaw po ang energy. Okay, so promoting circulation and a smooth flow of energy. Yan po ang purpose niyan kung bakit nito imamasad. Aside from acupressure, pwede din tayong humanap ng trained or licensed na Chinese practitioner or traditional Chinese medicine professional. Ito po is to achieve a deeper activation and enhance therapeutic effects. So, kailangan po talaga maghanap tayo or magpunta tayo sa mga professional clinics para po ay ma-apply din pula nila yung advanced techniques like ito po sa left side, acupuncture. Ito po yung aming trabaho ng aking daddy sa clinic namin with the use of sterile needles. Okay, so meridian po ang ginagamit dyan, and on the right side is what we call moxibustion. So with the use or the help of heat. Yeah, so sinistimulate din po ang area na yan, pinapadapat or the heat warms up that particular region or the particular point that creates the movement of the energy or the opening of the blockages. So the past few days, na-discuss po natin yung mga special point na ito na Tai Chong. Now, these are good for these following problems. So na-discuss na po natin yung headache, vertigo, wry face, depression, pain in the hypochondrium, abdominal distension, hiccup, and then redness, swelling, and pain of the eye, and lower extremities, weakness, numbness, and pain, and of course, difficulty in walking. So, let's proceed po sa ating next topic. Ang mga babae naman po maka-benefit dito. And I hope sa mga friends natin dyan na mga merong problema dito, ito'y gagamitin yung point na ito para makatulong din po sa inyo. Alright, sino ba sa inyo dito ang merong problema sa irregular menstruation or period?
Sino dito sa inyo ang merong periods that don't follow a typical pattern? So, ibig sabihin, ang inyong mga monthly period or inyong mga menstruation ay irregular kasi wala po siyang pattern na fina-follow. So, kung minsan, they come earlier than expected. Kung minsan naman, they come later than expected. So, ano yan? Either nauna siya or na-delay. Okay, so they are also shorter than usual. And some are longer than usual. So, merong mahaba, merong maiksi, merong dumating sa time na hindi pa darating, meron ding past na nalipasan. Okay, so ito po ay very frustrating, di ba? Sino sa inyo dito yung na-frustrate? Why? Ano pong mga reasons bakit ito ay frustrating? So, syempre, you may not have period products when you need them. Ayun, biglang dumating siya at wala ka pang baon na napkin dyan or tampons dyan sa iyong bag. At or kung minsan po ay meron kang competition, halimbawa ikaw isang swimmer o ikaw isang athlete or meron kang specific event na ikaw po ay kailangan nandyan talaga and then bigla po siyang dumating. And unfortunately, when you have your period, syempre iba naman yung story sa mga babae, may mga mood swings, syempre may mga iba't ibang mga nararamdaman po yan at restrictions dahil po sila ay hindi makagalaw kung minsan ng flexible, halimbawa gymnastic ka o swimmer ka, hindi ka syempre makakompete kung hindi ka nakaprepare, o diba? And it can be also hard to plan for pregnancy. Isa po ito sa mga main concerns kasi pag irregular, hindi mo talaga mapaplano using calendar methods and other methods. So, syempre, basically, alamin natin yung ano yung normal. Okay, the normal menstrual cycle po ay can range from 21 to 35 days. Yan po, 21 to 35 days. So, the menstrual cycle, so it begins on the first day of your period. Tandaan nyo mga girls, and of course, may mga asawa dyan. The first day of the period, dyan po nag-uumpisa ang menstrual cycle, continues until the first day of your next period. So from first day to first day, yan po ang tinatawag na menstrual cycle which ranges within 21 to 35 days. Yan po ang normal menstrual cycle. So your period usually lasts from 3 to 7 days. Ano po ang anong ibig sabihin ng period? Yung period is when you were bleeding. Kung saan po dumudugo po siya, yan po ang period. So usually 3 to 7 days po yan. If you always have about the same number of days between periods, your menstrual cycle is regular. Regular ka po. Pag normal po, pag always on time ka. So the average menstrual cycle length is 28 days. Dapat 28 days within dyan ka. Kasi 21 to 35 yan. So ang kalagitnaan po niyan is average is 28 days. Ayan mga girls, syempre mga friends natin dyan, pag meron kayong issue about irregularity ng inyong period, pwede niyo pong gawin or stimulate po ang ating Tai Chong Liver 3 na acupoint or reflexology point. So gawin niyo po yan at least twice a day at saka yun, makakatulong talaga yan, ma-stimulate po and then hopefully ay mabalik po kayo sa regular na period cycle. Aside po sa irregular period, ay meron din silang tinatawag na metrorrhagia or metrostaxis. Okay, so metrorrhagia or metrostaxis, it is the uterine flooding, is also known as the metrorrhagia, and metrostaxis, an abnormal uterine bleeding or uterine flooding. So, excessive uterine bleeding po yan. Excessive talaga, maraming lumalabas with a sudden onset occurring not in regular menstruation period or incessant dripping of blood. So, overflowing po yan. Pag sinabi natin incessant, ay non-stop. Okay, the bleeding with a sudden onset with a big amount of blood are known as metrorrhagia. And the bleeding with a small amount of blood or incessant dripping, small amount lang po siya pero non-stoppable po siya, overflowing naman po siya, is known as metrostaxis. Ayan po. So, tandaan po natin yan. Pag meron kayong cases, mga girls dyan, na meron kayong metrorrhagia at metrostasis,
ayun po, pindutin nyo agad po or stimulate nyo yung ating Tai Chong na point. Ayun po ay makakatulong po yan para makatulong sa stopping ng bleeding. Ayan, tingnan nyo po yan at i-review nyo po sa first part kasi doon yung pong instruction kung paano stimulate. So, metrorrhagia and metrostaxis of the blood heat type or uterine flooding of the blood heat type is mainly due to a blood heat for the cause of physical or body with heat, easy to lose temper, or easy angry. Ayan po, siyempre meron kayong mga ganun. Mas madali kayong magalit, ang temper nyo ay medyo taas. Ayan, yan ang reason kasi mainit yung sa loob, mayroong heat. Okay, so or hold of hobby of spicy food. Ayun po, kailangan po ay wag po kayong kumain ng mas mga maanghang, lalo na po yung mga onions, garlic, and pepper kasi po yan ay nagdadagdag po ng heat sa katawan natin, which lead to excess internal heat, oppression of the Ren and Chong meridians. Ayan po, hindi na natin i-discuss yan. Okay, so result, the blood is unstable and flow out. Mas lalo po siyang lalabas ang dugo pag mainit ang katawan. Nako, ang bilis ng oras. Ay tayo mag-i-end na. 12 minutes lang pala. Alright mga masters at mga ka-G, hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. And tandaan nyo po, pindutin nyo po ang Tai Chong na point pag meron kayong mga ganong problema sa aking mga binanggit. And this is your one and only Master Worm G. God is great! Yahoo!